Today, I will show you kung paano maglagay ng calendar sa iyong mga landing pages. So mostly, yung calendar feature ay magagamit natin lalo na sa mga freelancer dyan na merong mga discovery call, na may mga bookings, may mga free consultation. And also, this feature is very important para sa mga consulting na mga services. So, yeah, I'm so excited to share this with you. So, right now, you need to log into your System.io account and then punta ka lang dito sa CRM. Dito sa CRM ay makikita mo itong contacts, tags, pipelines, and calendar. And ang kailangan mo lang gawin is pindutin itong calendar na option. Pagkapindot mo niyan, ay mapupunta ka na agad dito sa dashboard na nandito ako ngayon, no, dito sa events. So, as you can see, wala ka pang makikita dyan na data kasi hindi ko pa ito nagawa. Okay? Tapos, dito sa left side, may makikita kang tatlong options which is yung events, yung bookings, at saka yung availability. Dito sa events ay dito tayo gagawa ng event. For example, if you have a consultation, if you have a free discovery call, so mga ganun na events. So, dito naman sa bookings, ay dito mo makikita yung details kung sino-sino yung nag-book at saka anong time yung in-avail nila. Tapos sa availability naman, ay dito mo si-set up kung kailan ka available. No, dito mo si-set up yung date mo. For example, maglagay ako dito ng for Monday. So, i-check ko lang ito. And then, for example, sa Monday is available ako from 8 a.m. to 11:30 a.m. So, yan po yung pipiliin ko. So, 8 a.m. and then 11:30 a.m. So, what if may available ka pa na time sa hapon? So, ang gagawin mo lang is to click this add a time slot. For example, 1 p.m. to 4 p.m. Okay? So, nakaset na yung Monday mo. So, kung gusto mo siyang i-remove, then i-click mo lang itong trash bin na button yung may remove. So, ganun din ang gagawin mo sa mga following na dates. Like for Tuesday, kung kailan ka available. For example, available ako Tuesday umaga lang. So, Wednesday. Okay, so far, yun lang yung available ko na day for consultation, Monday to Wednesday. And also, you can add your date specific na available ka. For example, pwede ka pala ng Sunday, so pwede ka maglagay dito. So, click mo na itong add new date. So, select a date. Tapos, hanapin mo dito yung Sunday. For example, available ka sa Sunday like 19. Ayan, piliin mo lang. Tapos, add ka ng time. Tapos, if gusto mo pa mag-add ng another na specific na date na available ka, so you can add. So, click mo na itong add button. Okay? And don't forget to click the save button, guys. Baka makalimutan. Okay, na-save na yan. Tapos, ngayon punta tayo sa events. Under events, gagawa na tayo ng event natin. So, click mo lang itong create new event na button. Okay, so, lagay mo ng pangalan yung event mo. Okay, so ito yung pangalan ng aking event, landing page free consultation. Yung event duration ay pwede 30 minutes, pwedeng 1 hour, depende sa availability mo. So, ikaw na po pumili niyan. Pero mostly kasi kapag mga free, it is nasa mga 15 or 30 minutes po yung yun, common na mga choices. So, dito ako sa 30 minutes. And then, under host name, don't forget to put your name. And then, host photo, mas maganda na ilagay mo din yung photo mo dyan. And next is the location. So, pwedeng online meeting, pwedeng phone, or personal. Pero ako kasi gusto ko online meeting lang siya. So, piliin ko lang itong online meeting. So, here, may pop-up window na lalabas. So, kailangan mong pumili. So, mayroon ako isang video where I show you on how to integrate your Zoom sa System.io account mo. So, watch that video so that you will know how to integrate Zoom. Kasi kung Zoom yung pipiliin mo dito, for example, gusto mo mag-online meeting sa Zoom, dapat naka-integrate na kasi yung account mo. Tapos, ito yung pipiliin mo. What if naman external link? For example, meron kang Google Meet. Yun ang gagamitin mo. So, pwede nga pong gawin yan. So, i-click mo lang itong external link. Tapos, i-paste mo dito yung Google Meet na link mo. Okay? So, pag Zoom, itong i-click mo. So, ito na yung i-click ko kasi naka-integrate na yung Zoom ko dito. So, once nakapili ka na, click mo na lang itong save button. Tapos, mag-add ka ng description. Short description lang kung para saan yung meeting mo.
Ayan, meron ako nilagay na short description. And then, dito sa availability, you can choose a date range. Okay, pwedeng 1 month or dito. So, pili tayo from Friday hanggang dito. Then, click mo lang itong apply. Actually, may makita ka dito for the last 30 days. Actually, hindi yan nagki-click, guys. I don't know. Okay? So, ayan. Pili na lang tayo ng date range para mas madali yung buhay natin. And then, for the availability hours, pwede mo siyang i-enable. And then, dito sa weekly availability, set up mo po ulit siya. Ayan. So, add your date and time ulit. Ayan. Kung na po bahala maglagay dyan. As usual, gaya nga yung pinakita ko sa'yo kanina na pwede ka din mag-add ng time slot mo dito. So, ngayon guys, ayusin ko lang muna yung time slot ko. Okay? Alright guys, na-arrange ko na po yung time slot ko. And then, dito ako sa start time increments. Like 30 minutes, daily limit. So, I'm just only available 1 call per day lang. Ayan. Tapos, buffer time, mag-add lang ako ng 5 minutes. And then, after event, is 5 minutes also. And then, time zone display. So, check mo lang itong automatically detect and show the times in my invitees time zone. And then, click mo itong save and preview. So, this is how your calendar look like. So, andito yung pangalan, ang picture mo, event name, event duration, location, time zone, Asia, Singapore, select date, ayan na siya guys. Diba? Simple lang. Tapos, close natin. And now, punta na tayo sa ating sales funnel. At gagawa na tayo. So, dito sa aking funnel, guys, as you can see, meron akong isang funnel under 5-day Freedom Pinoy Challenge. So, itong tatlong funnel na ito is para lang dun sa funnel and then nag-add ako ng another funnel. No? Another landing page para ma-maximize ko yung 15 na funnel step. So, pwede po yan siya, guys. Sa loob ng isang funnel, ay pwede kang mag-add ng like 2 or 3 more na funnel for different products. So, as you can see here, dito sa part na ito is, meron ako nilagay na free discovery call for my service na landing page design. Pakita ko sa inyo. So, pag mag-click sila dito, so as you can see here, meron akong pop-up window, no, na pwede mag-fill up si client ng information nila. And then confirm. Tapos, gusto ko yung next step na pupuntahan ni client is yung page where they can book the free discovery call, yung schedule ko. Mamili na sila ng schedule. So, ang gagawin ko is mag-add na ako ng step and lagyan ko ng pangalan na book now. Choose type. Para mag-work pala yung calendar natin guys, dapat yung opt-in page type natin is squeeze page. Okay? Kasi tinry ko siya sa thank you. Hindi siya nag-work. Wala akong nakita na calendar na option. I don't know why. So, dito tayo sa squeeze page para mas madali. So, ayan. Make sure na yung type is squeeze page. So, save natin. And then, dito siya sa pinakababa as you can see. Since walang blank document dito or walang blank template si system.io, pili na lang tayo ng simple. So, for example, this one, click natin. So, select this one. Change ko lang yung name. Tapos, I will click this edit page. So, i-delete ko lang muna yung ibang section dito na hindi ko kailangan. So, feeling ko kailangan ko i-delete yung lahat. So, ayun guys. Nilinis ko na lang muna yung landing page natin, no? Para makita nyo talaga. So, ang gagawin ko is mag-add muna ako ng section. Drop ko dito. Okay, ayan. Tapos mag-add ako ng text, headline, book now. So, later ko na yan ayusin guys ha. Tapos, dito na tayo sa baba. Ayan. Dito sa elements, under form, makita mo na itong calendar. Okay? So, i-drag and drop mo lang siya dito. Alright. As you can see here, yan na siya guys. And meron pa siyang step 2. Ngayon ko lang kasi ito nakita, no? Meron pala siyang form. So, basically, hindi na kailangan
na maglagay tayo ng opt-in form kasi meron na siyang built-in na fill in the form dito sa booking calendar niya. Okay, so pwede ko ng i-delete yung step na yon dun sa aking final step where they need to fill in the form muna kasi dito na sila mafi-fill in sa calendar. Pwede naman 'to, guys. So ayun, yeah, ang gagawin ko, yan, i-arrange ko lang muna yung funnels ko, ha. So ang mangyayari nito, dito sa aking, opt-in page ay kukunin ko yung step na kailangan nilang mag-opt-in ng form. So dito ako sa button. So action when button is click is pupunta na lang ako sa next step URL para hindi na siya dadaan dito sa pop-up. Yan, ito yung pop-up natin, 'di ba? Yun yung final step natin kanina na kailangan nila mag-opt-in muna bago, mag-book ng schedule. Pero this time ay kailangan natin siyang i-omit or, alisin sa step kasi meron na tayo dun sa calendar. So, ang gagawin ko sa button is next step URL na sila lahat. Palitan ko lang lahat dito, guys. Hindi na siya show pop-up but next step URL kasi yun na yung, next process natin. Okay, save changes natin. Then preview. So, dapat pagka-click ko ng button ay madadirect na ako sa second step. So, i-click ko na ito. Okay, nice. So far, so good yung flow ng funnel natin. So, andito na ako. So, balik na ako sa editor and punta ako dun sa second step na landing page. So, dito ako sa book now na funnel step and edit ko lang. Alright. So, dito pala, guys, pwede mo siya i-customize. This one yung button niya. So, you can add here titles color. Pwede mo i-change like, pwede color green. 'Di ba? Kung mas okay ang color blue or this one. And then selected slot, you can change it into pink. Ayan, para ma-meet pa din yung color branding mo. Okay. So, save changes ko lang. So, bawat changes na ginawa mo, don't forget to save. Baka makalimutan. Tapos dito sa forms, fill in the form. So, pwede na talaga itong first name, last name, and email address. And depende sa'yo na kung kailangan mo ng phone, kung gusto mo siyang tawagan, pwede din. So, just in case na ayaw naman humingi ng phone number, so you can just delete this one. Click and then delete. So, delete din natin to. Okay? So, save changes. Okay, ngayon, itatry natin or itetest natin yung booking funnel natin. So, dito ako sa discovery call. Kunin ko yung link. Punta ako sa new incognito window. And i-paste natin yung link. Hindi ko yung scroll down lahat. Dito na ako pupunta agad sa button na ito. Okay? Nag-direct na ako sa second step. For example, pipili ko ngayon ng date. Gusto ko dito sa January. So, gusto ko sa Monday. And then, pipili na ako ng time slot ko. For example, dito sa 11. And then, i-click ko na itong next step. So, dito sa part na ito, guys, sa fill in the form, kailangan mag-fill in ng details yung magbubook sa'yo, no? For example, and then after that, i-click ko na ito ngayong submit button. And makikita nyo po na thank you, this page is displayed because a thank you page was not defined. So, that means, guys, kailangan mo pa din mag-set up dito ng panibago or pangatlong step, which is yung thank you. So, mag-add tayo ng step, then type, dito sa opt-in, thank you page, save. So, pili ka lang ng, for example, this one. Okay. So, tingnan natin. Mag-fill up ulit ako, guys. So, titingnan natin kung lalabas na ba yung pangatlong step, which is yung thank you. Okay, guys, nakapag-fill up na ako ng details and then i-click ko na itong submit button. Here you go. So, ito na yung thank you page natin.
Ayan, kailangan na 'to ayusin guys. Alright, so far guys, working yung ginawa natin na booking funnel schedule. And I hope that you've learned a lot on this video. And if you do, don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel. And also leave a comment below if may mga questions ka, alright? And if you want to learn more about System.io, you can check on my playlist here. Marami akong tutorials dyan na magtuturo about System.io. Alright guys, I will see you in my next video. Bye!